Babasahin ko na po ang 20. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyon nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandilerong ginto. Ito daw, hiwaga po ng salitang ito. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. Yung pala ang kahulugan. At ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. Yan pong kapaliwanagan ni San Juan patungkol po sa ating binasa. At dito po naman sa ating teksto na siyang kinapapalooban ng katawagang digmaang Armageddon, meron din po namang niliwanag. Pahapyaw na niliwanag ni Apostol Juan. Pansinin po natin sa Apokalipsis, Kapitulo 16, talatang 13, ganito ang sinasabi. Pakinggan po ninyo. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang 3 espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Ayos ko pong pansinin nyo, 3 po ang binanggit dito na involved sa digmaang ito. Una po, yung dragon. Pangalawa, yung hayop. Pangatlo po, bulaang propeta. 3 po sila na lahat sila ay nilabasan ng espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Napansin niyo po ba? Ipinaunawa po ni Apostol Juan sa susunod na talata. Pinaliwanag niya po. Kung niyo po mapapansin, sabi niya po doon sa talatang 14, ay ganito. Sapagkat sila ay mga espiritu ng demonyo. Ito daw palang mga karumal-dumal na espiritong ito, lumalabas doon sa bibig ng 3 binanggit ko sa inyo, ay espiritu ng demonyo. Yan po ang pagpapaliwanag ni San Juan. Ngayon, ang pangalawang tanong po ay, ano po ang ginagawa nila? Para sa atin pong ikaliliwanag. Ano po ang ginagawa nitong mga espiritu na ito ng mga demonyo? Sabi po sa Tagalog version ay excuse me, na nagsisigawa ng mga tanda. Yan po nabasa natin. Talatang 14. Nagsisigawa ng mga tanda. Sa English version po, kung mababasa natin, gumagawa daw po ng mga miracles. Miracles po, sinabi. Ito po ang paraan ng mga espiritong ito, yung paggawa ng mga miracles, ito po ang paraan nila upang kumbisihin ang mga hari. Ngayon, na binasa natin doon sa talatang 14, bayan po ninyong basahin ko ang buong talata ng ating teksto. Hindi ko po nabasa kanina. Apokalipsis, Kapitulo 16, talatang 13 hanggang 16. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang 3 espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda, pinaparoon nila mga hari. Ayun po. Sino po ang kanilang pinupuntahan at pinagpapakataan ng mala?
ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siya nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit. Baka siya lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahubaran. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo tinatawag na Armageddon. Nais ko pong liwanagin sa inyo, sa ating mga kapatid at mga tagapakinig, ang digmaang puto ay espiritual. Hindi ito po physical na digmaan sapagkat may involvement ang masasama at karumal-dumal na espiritu na nabasa po natin sa talatan 13 at 14. Mga espiritu po ito. Hindi po ito mga physical na tao. Yan po maliwanag na sinasabi. At sinabi pa nga, ulitin ko, San Juan na ito po espiritu ng mga demonyo. Yan po ang kanya sinabi. Pagkatapos nito, ay wala na pong binanggit na kaganapan patungkol sa di umano'y pagbabaka. Kung mapapansin nyo, sila po ay tinipon lamang sa lugar na kung tawagin sa salitang Hebreo ay Armageddon sa talatang 16 po. Basahin natin. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. So, ito po palang Armageddon ay salitang Hebreo. Ngayon, pagkatapos na mabanggit niya po ito, ay wala na pong binanggit na may digmaan na ganap. Ang sabi po lang sa talatang 16 ay sila'y tinipon doon sa dako na kung tawagin na sa Hebreo ay Armageddon. Muli ko may pinapapansin sa inyo, ang pagsasalarawan ni Apostolo Juan sa pagbabakang ito ay hinango niya sa matandang tipan. Yung po ang kanyang kaisipan sa sinasabi niyang ito, sapagkat ginamit niya salitang Armageddon na yun po'y Hebreo. Salitang Hebreo, hindi po salitang Grego. Ngayon, ang Armageddon ay tinatawag pong Megiddo ngayon sa ating kapanahunan. Ito po ay isang maliit na bundok sa Israel na kung saan ang ilang mga digmaan ay naganap sa nakaraan. Yan po lamang ang impormasyon na mababanggit ko sa inyo sa sandaling ito. Subalit mamaya, meron po magpapaliwanag kung ano po yung lugar na yan. Ang Armageddon po ay symbolical. Symbolical po ito, hindi po ito literal. O digmaang Armageddon. Alam po ng mga naunang mga Kristiyano na ang lugar na ito na pinagdarausan ng mga digmaan nung unang panahon sa matandang tipan. Kaya ito po ang ginamit ni Apostolo Juan upang ilarawan lamang. Pansinin niyo po, upang ilarawan lamang ang pagbabakang ito. Pinipigure out niya lamang po. Gumagamit lang po siya ng mga halimbawa o simbolikong pananalita. Bakit po? Sapagkat ang lahat po ng pwersang binabanggit dito sa mga talatang ating binasa sa Kapitulo 16 na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan. Mga hari po sa buong sanlibutan ipuntipunin. Ito pong buong puwersang ito ng mga hari sa buong sanlibutan
ay hindi po maaring matipon sa Megido kung ito po ay isang pisikal. Ngayon, dito po sa aklat na ang pangalan ay A Look at the Book of Revelation, pakikita ko po sa inyo, ito po, the Book of Revelation, ang author po nito ay isang evangelist, pastor ng Baptist, denominasyong Baptist. Evangelist John Elbre, pero hindi po siya dispensationalist. Hindi po siya. At pakinggan po natin ang maikli niya sinabi patungkol dito. Sabi niya po dito sa kanyang aklat na A Look at the Book of Revelation, page 45, this would be an absolute impossibility. Yan po ang sinabi niya sa kanyang aklat. Ngayon, tanong po naman natin bakit impossible na mangyari? At kung papansin na, sabi niya, absolute, talagang tiyak na tiyak. Ganap na imposibleng magkaroon ng digmaan doon sa lugar ng Megido. Ngayon, pakinggan po naman natin ang impormasyon sa isang tagapangaral na hindi po dispensational ang kanyang katuruan. Sa kanyang aklat na Revelation, Jesus Christ Final Message of Hope, Select Studies from Apocalypse. Ang author po nito ay si Wayne Jackson. Sa kanyang aklat na ito, pahina 88, sabi niya po ay ganito. Pakinggan po ninyo, at yan, nakablatter po sa ating screen. The plain of Megiddo is only about 20 miles long by 14 miles wide. That is much too small. Napakaliit daw po. To accommodate a battle of the magnitude 100 millions of soldiers demanded by modern dispensational writers. Ito po kasi mga dispensationalists, nagtuturo po sila, ito digmaan daw po ng mga milyones na mga kaaway daw ng Panginoon. Hindi ko nababanggitin kung sino mga bansa. Kaya po nasabi yan ng author ng kalat nito, yan po ang kanilang impormasyon. Meron po mga aklat ng dispensational na nababasa natin, ang digmaan pong ito ay ang involvement po ay millions of soldiers. Pero sabi ni John Elbre, ulitin ko, this would be an absolute impossibility. Bakit po? Sapagkat sinabi naman ni Reverend Wayne Jackson, isa po din doktor sa Biblia, sabi niya po ay hindi maaring mangyari. Bakit? Sapagkat hindi ma-accommodate ang ganung karaming mga tao o sundalo sa kapakaliit na lugar na Plain of Megiddo. Sana po na unawaan ninyo ang impormasyong nais naming ipabatid sa inyo para mawala po yung doubt ninyo na yan ay imposible. Ayon nga kay John Elbre, Evangelist John Elbre, sapagkat napakaliit ng lugar para pagtipunan. Hindi rin po ito isang makalamang pagbabaka na atin pong iniisip sapagkat nakarinig po tayo ng katulang ito daw po ay magiging worldwide at talagang physical na digmaan. Ulitin ko, hindi rin po ito isang makalamang pagbabaka. Bakit po?
Sasalungatin po nito ang katuroan ng banal na kasulatan. Na ang mga Kristiyano hindi maaari makipaglaban ng ganitong uri ng pagbabaka o digmaan. Ito po ang ating katunayan, mga kapatid, mga anak ng Diyos, mga nakikinig sa pag-aaral na ito. Basahin po natin. Ang Efeso Kapitulo 6, ang talata po 10 hanggang 13. Pakinggan po ninyo. Sa katapus-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipagbaka o pakikibaka, ang ating daw pakikipaglaban o pakikipagdigma, ay hindi laban sa laman at dugo, o hindi daw po pisikal ang ating pakikipaglaban, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. So, kung ito po digma ang Armageddon na ito, may involved ng mga demonyo, abay, ito po ang ating pakikipaglaban. Pero kung yan po'y physical, hindi po yan ating pakikipaglaban. Atin po nabasa na hindi po yan physical sapagkat meron po mga involved o kasaling mga demonyo. Yan pong ating nabasa. Pangalawa, talata, hindi makalamang pagbabaka ay dito po sa 2 Korinto. 2 Korinto po, Kapitulo 10, talatang 2 hanggang 5. Nga ganito po naman ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Kung kayo may mga banal na kasulatan, ay inyo po akong sundan. 2 Korinto, Kapitulo 10, talatang 2 hanggang 5. Oo, ako ay namamanig sa inyo upang kung ako ay naharap, wag akong magpakita ng katapangang may pagkakatiwala na ipinasiya kong ipagmatapang laban sa ilang nag-iisip sa amin na waring kami nagsisilakad ng ayon sa laman. Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, hindi kami nakikipagbaka. Hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman. O, pansinin niyo, mga kapatid, hindi daw tayo nakikipaglaban ng laman o pisikalan. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumiba ng mga maling haka, na siyang gumigiba ng mga maling haka at bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at may bihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. So, sa liwanag po ng 2 talatang atin ang nabasa at napakinggan, ay hindi po pisikalan. Hindi po tayo maaring nakipaglaban ng pisikalan. Natatandaan niyo po ba doon sa aklat ng Bagong Tipan, noong ang Panginoon Kristo po ay huhulihin na sapagkat siya pinagkanulo ni Judas, San Judas. Nung huhulihin po siya, isa sa kanyang mga alagad, di ko maalam kung ito si San Pedro, tinakpos po yung tainga ng huhuli sa Panginoon. Siya po'y sinaway ng Panginoon, sabi niya, ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Yan po sinabi na pa. Sa mga kapatid, hindi po pisikalan ang ating pakikipaglaban. Yan po tinuturo ng ating Panginoon sa Kristo at sa ibang mga kasulatan, sa kanya din pagtuturo, ibigin mo ang inyong kapwa. Paano ka makikipagpatay yan? Iniibig mo kapwa mo.
ibigin mo ang iyong kaaway, pakainin mo ang iyong kaaway, paano po natin magagawa na tayo makipaglaban ng patayan sa mga panahong yan? Yan po'y labag po sa banal na kasulatan. Ngayon, hindi po tayo makikipaglabang pisikal. Ano po ba ang ating pakikipaglaban o pakikitigma? Sangayon sa banal na kasulatan, ang ating pong pakikipagdigma o pakikibaka, mga kapatid, ay sa pananampalataya. Yan po ang nakasulat sa Biblia, hindi po pwedeng baguhin po yan. Ang ating pong pakikipagbaka, pakikipagdigma o pakikipaglaban ay sa ating pananampalataya. At yan po ay mababasa natin, una, sa aklat ng Judas, talatang 3. Na ganito po ang ating mababasa. Hanggang niyo po mabuti, mga kapatid. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya. Yan po sinabi. Makipaglaban daw masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na mainam at magpakailanman sa mga banal. Dito po sa San Judas, talatang 3, abay, pakikipaglaban daw po sa pananampalataya. Ang ating pong pamumuhay. Yan po, maliwanag na nakasulat. Ang pangalawa po ay sa unang Timoteo 6:12. Na ganito po naman ang ating mababasa. Makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangang ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Sinabi po ni Pablo kay Timoteo, makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng ano po? Ng pisikalan ho ba? Hindi po. Ng pananampalataya. Ito po ang ikalawang talata na ang ating pong pakikipagdigma o pakikipaglaban, pakikipagbaka ay sa pananampalataya. 2 talata na po yan. Pablo sumulat. At ang ikatlo po ay ang ikalawang Timoteo 4:6 talatang 8. Ito ay mismong ang patotoo ni Apostol Pablo. Apostol Pablo na to para sa kanyang sarili. Sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Si Pablo po may pakikipagbaka. Pero wala po tayo nakita dito, siya po ay nakipagtakpasan ng ulo. Wala po. Sabi niya, nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Yan po ang patotoo. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na nagahangad sa kanyang pagpapakita. So, ang lahat po ng Kristiyano dito sinasabing makikipagbaka sa kanilang pananampalataya. Wala pong binabanggit dito na makikipagbakang pisikal. Wala po. Wala pa akong nakita kailanman na ganyang sinasabi. Yung ating pong dadanasin. At ang pang-apat po na talata sa ilalim ng pakikipagbakang spiritual o sa pananampalataya ay unang Juan 5,
4:5. Ito naman ay si San Juan. Kanina, si San Judas. Pangalawa, si Apostol Pablo. Ngayon ay si San Juan na naman. Unang 1, 5:4 muna, hanggang 5. Sapagkat ang sinimang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Dadaigin pala ng mga Kristiyano, anak ng Diyos yung sanlibutan eh. Eh, sinasabi dito yung sanlibutan, yung pong mga ungodly people, wicked people, at hindi sumasampalataya. Yan pong sanlibutan na sinasabi. Ano daw ang ating paglalabanan? Pananampalataya. Dadaigin natin ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Oh. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi yung nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. So kapag ikay sumasampalataya na si Jesucristo ang anak ng Diyos, ay dadaigin mo ang sanlibutan. Hindi sinasabi dito ikay kailangan yumaman na napakayaman para masupil mo ang buong sanlibutan. Magtayo ka ng katakot-takot na army at makipaglabang ka dito sa mga haring ito ng buong sanlibutan. Wala pong ganon. Ngayon, bumalik po tayo sa ating teksto. Ang pananalita po sa tekstong ito, saan natin nakita yung salitang digmaang Armageddon, Apokalipsis 16, 13 hanggang 16, pawang simbolikal. Symbolical po ito, hindi po ito literal o physical. Kumakatawan po ito sa huling pakikipagbakang espiritual sa pagitan ng mga hukbo, ng mga ungodly, ng mga tao, hindi maka-Diyos, laban sa mga tao ng Diyos o sa Kristiyano. Namaya malalaman nyo kung ano pong panahong ito magaganap. Papaunahan ko na po kayo. Ito po ay darating sa mga Kristiyano na magkakaroon po tayo ng pakikipagbakang espiritual sa bandang huli. So, ano ibig sabihin nito? Kung tayo ay aabutan nito, tayo po ay mag-prepare para tayo magpakalakas sa ating pananampalataya. Kailangan tayo tumatag sa ating pananampalataya, tumibay upang mapagtagumpayan natin ito. Ito huling pakikibakang spiritual na ito. Hindi nyo kaagad maunawaan to sapagkat ang mga salitang binanggit po dito, katulad ng pagkatapos ng makulong na 1,000 taon, pagkatapos ng 1,000 taon, pawawalan si Satanas, ito nga po ang gagawin niya, ayan po sa huli. Sa bandang huli po yan, magkakaroon po. So, tayo po magkakaroon ng problema sa bandang huli. Ito po, sinasabi. Magkakaroon po tayo ng persecution na matindi sa bandang huli. Kailangan po tayo tumatag. Hindi po yung kung ano-ano ang ating inaatubag. Kailangan po tayo magpakalakas sa ating pananampalataya. Magpakatibay po tayo. Kailangan lumalim po tayo sa salita ng Diyos. Upang tayo po ay ating pong maharap po ang darating na malaking persecution na yan. Yan pong nakikita ko po dito. Sa bahagi ito. Mamaya malalaman ko kailan po ito magaganap. Meron pa po tayo na haraping matinding pagsubok sa bandang huli. Sa ating pong pagtatapos para sa paksang digmaang Armageddon, para wag niyo pong wag po kayo maligaw, pagdating po doon sa talatang
16, kung papasin nyo, wala pong binanggit na aktual na digmaan. Nariyan po ba kayo? Ang sabi po dito, tinipon lang sila sa dako. O, tingnan nyo po, banggitin po natin. Dasahin po natin. At tinipon sila sa dako. Sa Hebreo na tinatawag na Armageddon. Pagkatapos po na, wala na pong banggit. Kung ano po nangyari. Naglalarawan lang po dito si Juan kung yung mangyayari, mayroong pagbabakang darating. Pero wala po sa sinulat dito kung ano po ang magaganap. Patapos niya mabanggit, sa pagtalatan 17 po, ay iba na po sinasabi. So, sa pagtatapos po ng paksa natin itong digmang Armageddon, meron pong Armageddon na digma, pero hindi po to literal, katulad ng sinasabi sa inyo. Pakinggan natin muli si Evangelist John Elbre. Ito po, si Evangelist John Elbre. Sa kanyang aklat, na i-blatter na po natin dyan. Sa kanyang aklat na A Look at the Book of Revelation, page 45, ganito po ang sinabi niya. Pakinggan nyo. Some expect the world's greatest battle to take place in a literal, physical, earthly way, in a few square miles at Megiddo. When the last World War covered thousands of square miles in Europe. Tagalogin po natin. Marami daw po, ilan ang nag-expect ng digmaang, malaking digmaan. Magaganap sa isang literal na lugar, pisikal, makalupang kaparaanan, sa isang napakaliit, a few square miles, at Megiddo. Sabi niya. Samantalang, nung nakaraang Second World War, ay ang lugar po na pinagdausan ay sumasakop ng 1,000 milya sa Europa. Yan po ang sinabi niya. Kaya po, masasabi ko po sa inyo, bago sa ating pagpapatuloy, wag po ninyong katakutan ang digmang Armageddon. Hindi po ito pisikal na digmaan, kundi isang espiritual na labanan na masama't mabuti bago dumating ang huling panahon, ang kawakasan, o ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo na atin na po natalakay. Ngayon, puntahan naman po natin ang Apokalipsis, Kapitulo 20, ang talatay 7 hanggang 10. Ating pong puntahan. Basahin po natin yung teksto. Basahin natin. Bago natin pagpatuloy, kailan mabasa natin to? Kapitulo 20, ang talata po ay 7 hanggang 10. Ito. Pastor, bago po ninyo ituloy yan, ay parang naano ko kasi doon sa aral ng dispensational na sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ito daw po yung Battle Armageddon parang ito yung pakikipagbaka sa Antikristo. Parang ganun po ang pinalalabas nila sa kwento. Na wala naman po tayo mabasang ganun sa banal na kasulatan. Ngayon, kung yung pong sinasabi niyan, kasi ang akin naman nababasa mga ibang aklat, after the millennial kingdom daw po yan Pastor. Opo. Pagkatapos ng 1,000 taon. At dito po sa ating talatang binasa, Pastor, ang gagawa po dito ng pangungune para magdaya at kausapin yung mga
yung mga hari na yan, para makitikman sa mga banal, ay yung pong diablo. Opo. Ay sabi, siya ay nakakulong. Kinulong siya ng 1,000 taon na symbolical. At pagkatapos ng 1,000, siya aalpasang Sa maikling panahon. sa mga tuwid, pagkatapos po ng millennium, Oo. magkakaroon ng digmaan. Ito po, nakasulat dito. Naman nadidinig ko sa iba. Yun naman inyong Kasi sinasabi, parang Pastor. iniugnay nila yung nga kasing, 'di ba, rapture. Pagkatapos po papasok ang 7 years tribulation. Pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, kasama niya yung ni-rapture, yun yung lalaban sa Armageddon. Oo. Ganun po. Kaya mo Oo. parang sumasalungat Ito doon sa ngayon, ano. Pastor, ito. Makikita natin, katulad nga sinabi doon sa ating sinasabi sa unang Timoteo 1:7, yung tinatayo nila, hindi nila unawaan. Oo. Na ito ay magkasalungat. Di niya, Pastor. Di ba ho, sinabi na nga po natin, pagkatapos na tinatawag ng pagdagit magpakailanman na. Wala naman sumusunod na 7 taon at 1,000 taon. Oo. Wala doon. Kung meron man sinasabi, kumukontra patin dito sa sinasabi. Kaya po may digmaan dito aalpasan sumandali. Yung dragon na ikinulong na simbolikong 1,000 taon upang dumaya at himukin ang mga taong ito makipagdigma. Dito po, ang pagkikipagdigma pagkatapos ng 1,000 taon. Opo. No, 1,000 taon. Hindi po pagkatapos ng rapture. Ang Oo. nakikita ko po kasing ano diyan, tatama ho yung kanilang sapantaha. Oo. No, tatama po 'yun kung aalisin mo po yung rapture at saka yung second coming dito sa bahaging ito at ilalagay mo yung second coming ng Panginoon after the millennium. Yan. Opo, Pastor. Yan. Second coming. Oh. So, Yun so ang mangyayari. yun po yung magiging solusyon doon. Doon. Kaya, alin ngayon ang tama? Ito pong paniniwalang ito o yung paniniwalang ang Panginoon ay darating sa kanyang after nun, wala ng millennium. Oh. Ngayon, ito, yung po dito sa atin binabasa, Pastor, at nakasulat. Opo. Ito po nakasulat, Pastor. Kaya tayo kung sila man may sasabing ganyan, sa nakasulat yung sinasabi na. Oo. Ang nakasulat dito, kaya nga po mamaya, Pastor, sa bandong uli, makikita nila. Ngayon, yung sinasabi natin dito na chronological, papaliwanag ko natin, Pastor, yan, sapagkat kahit natin sabihin dito, pag hindi natin paniliwanag kung bakit yan hindi chronological sa 19, at kung kailan ikinulong doon si anong panahon yun, yung kinulong siya, hindi ko nila maunawaan. Oh. Pero pagka na pinaliwanag natin, kaya hindi ko na dinagdig dito ang iba sapagkat ang tinatalakay natin dito, meron po bang digmahang Armageddon? Nakita natin, meron. Opo. Pero pagdating mo dito, kailan ba magaganap ito? Sinabi, Pastor. Kaya ka lang naman po yung siningat niya, Pastor, kasi nga, Mm. pinakikita ko lang yung kamalian ng paniniwala. Nga, Pastor. Doon nga ho sa pagdagit kahit wala ho yung tribulation at kahit walang 1,000 taon, sinasabi nila meron ganun Oo. wala naman. Kaya sasalungat pa rin ho. Ito, dito po sa nakasulat, itong si Satanas, si Satanas Oo. po, ay ikukulong. Oo. Ngayon, ang panahon po ng pagkakulong sa kanya, yan po ang ating tatalakayin para mabuksan ang kanilang kaisipan. Ito, pagkatapos daw po ng 1,000 taon, naalpasan si Mandali. Oo. Pagkatapos ng 1,000 taon, hindi Oo. po yung second coming ang binabanggit dito. So, doon kung alin man dito sa dalawang tinatayo nila, yung Oo. sinasabi niya dito, parehong mali. Oo. Pastor, parehong mali. Dahil kasi, tingnan nyo, mamaya babanggitin Tsaka natin. kung later pa yung 1,000 taon, di maghihintay na naman tayo ng 1,000 taon para paalpasan si Satanas. Hindi nga po mangyayari, Pastor. Sapagkat dito nga sa ating naipaliwanag, napakagulo po ka lang Oo, turo. ako'y... Napagulo. Pero gulo na ako hindi naman tayo nagugulo, Pastor. Oo. Kundi, nais natin padinig sa kanila para maunawaan po natin. Hindi po ito madali. Hindi po madali ito. At doon nga daw sa unang 1:12-19, pinaliwanag ni Juan yung 20 Sapagkat kung hindi mo papaliwanag ni Juan yan, 7 espiritu, 7 bituin, Oo. hindi mo maunawaan yun. Pero pinaliwanag ni Juan kung ano yun. At dito naman sa talatang unang binasa, sa teksto ng Armageddon, pinaliwanag nyo kung ano yung karumal-dumal na yon na may parang gaya ng palaka. Sinabi niya, ito daw ay espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng himala. O, di naunawa natin. Oo. Pala, may involvement pala dyan mga demonyo. Paano magiging
pisikaluya na digmaan. May mga demonyong gumagawa ng mga himala. Doon pala makikita natin na ito is po spiritual battle. Tsaka po Digmaan. napaka-imposible nung pastor, kung physical imagine mo kung dadang ka sa isang halimbawa, Pilipinas, pupunta doon sa lugar na yon. Dadaan ka sa mga bansa-bansa, abay, hindi ka basta makakadaan. Yun ang mga sinasabi ng mga hindi pumapayag sa kanila na napaka-imposible. Halimbawa, ang China, pastor, dadaan sa Russia, dadaan sa bay, hindi papayag. Dito nga lang sa ating area, dito sa Philippine Sea, pag dumadaan ng mga barkong, yung ibang barko, lalo na kung pandigma, medyo minamata ang kagad nila yan at kinokontra nila na hindi kayo dapat dumaan dito. Sapagkat sa dami ng ating binabasang aklat ng mga upo sa kanilang katuruan, pastor, use your common sense. Oo. Okay, ano man na, use your kokote. Kasi hindi maaaring, basta ka na lang pumasok doon. Oh. At saka hindi ho yan maaaring maging physical na pupunta ka pa doon at doon kayo mag-iispadahan na parang primitive weapon. Tsaka hindi na kailangan pumunta sa lugar ngayon para makapagdigmaan Kasi tingnan ninyo nung nagdigmaan ng Israel at saka ang missile na po ang pinadadala, hindi na ho tao. Nakaraan, pastor, at siguro hindi po nalilimutan ng meron nga aeroplano, basta na lang nawala Oo. Hindi malam kung sinong nagpasabog doon at nagpabaksak doon. Hindi na ho kailangan. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita ho yun. Hindi na kailangan pumunta doon. Kaya nga po, binababala ng Amerika ang North Korea na wag mag-test ng kanilang nuclear sapagkat napakalaki pong pinsala. Ang Iran, binabawalan din pong maggawa. Hindi po maaaring magkaroon po ng mga doon pupunta sa isang pagkalit-lit na lugar bago sila din naman na nagsasabing napakadami po ang populasyon na pupunta doon ng mga sundalo. Hindi po mangyayari yun. Sinabi nga ni Evangelist John Elbre, absolute impossibility. Sabi naman ni Wayne Jackson, na isang millennial, pastor, sabi niya, napakaliit ng lugar na yun para ma-accommodate ang millions of soldiers. Kasi 100 millions, hindi lang sa million. 100 of million. Pastor, nang nire-require ng dispensational na pupunta doon pa. Nung ako po ay nag-aaral ng college, may nabasa po akong artikulo. Labas ho dito sa usapang ito. Pinag-uusapan po yung World War III. At naglilikha ng takot doon sa nagbabasa ng article. Sabing ganun Pagka ang Pilipinas, kung padadalhan tayo ng missile dito, isang missile lang daw lulubog ang isang isla. Sabing ganun. Kaya nga kung magbabanatan tayo ng mga missile ngayon, ang buong mundo talagang masisira. Diyan, kung ihahambing natin diyan sa pangyayaring yan na physical, malayong-malayo ho dahil hindi ganyan ang paghahanda ng mga tao ngayon, ng mga army ng mga bawat bansa ngayon, pastor. Yan po, pastor, maaring mangyari. May possibility na mangyari sapagkat marami nga na-invento. Pero, diyan po, walang kinalaman ng mga Kristiyano sapagkat sa una natin po pag-aaral, alisin po tayo dito para pag po tayo dumanas ng galit ng Diyos. Kung sino man po di ba ang Diyos gumagamit din ng mga tao para ikuan niya yung kanyang galit. Hindi mo dadanasin natin. Kaya mga Kristiyano, kung yan may magkakaroon ng physical, pero hindi po ngayon. Sa pagdating ng Panginoon para ibuhos niya ang kanyang judgment, hindi po tayo madadamay dyan. Kung talagang natitiyak natin na tayo po ay mga tao ng Diyos na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, tuloy po natin, pastor. Okay po. Tuloy po natin, pastor. Sapagkat, kung sinasabi po niya after the second coming, ay sasalungat po dito sa tekstong Kapitulo 20, na ganito nga po ang ating mababasa. Ito po, basahin po natin 7. At kung maganap na 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan, at lalabas at pandumaya sa mga bansa sa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka. Napansin nyo? Kanina doon sa 16 tinipon.
Ayun ay Kapitulo 16. Na tinipon po para makipagbaka. Dito naman, tinipon din po itong mga taong ito. Oh? Oo. Ayan, no? Sipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila gaya ng buhangin sa dagat. At nagsibalik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumabang apoy mula sa langit, sila'y nasupok. At ang diablo na dumaya sa kanila ay binulit sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaloroonan din naman ng hayop at ang bulang propeta. Sila'y pahirapan araw at gabi magpakailan kailanman. Doon po sa Kapitulo 16 na dinanggit doon na Armageddon, ang imbol po doon sa digmang yon ay ang dragon. Walang iba si Satanas, ang hayop at ang bulang propeta. Ngayon, dito, yun, sila din pong involved dito. Ito, kababasa ko lang. Ngayon, kailan po ba ito magaganap? Itong sinasabing ito, basahin po natin ang 3. Ito, 2. Sa talatang 3 po. At sinong gaban niyan, dragon? Talatang 2, 22. Ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas. Ayun, Diablo pala to, yung dragon. Satanas. Ginapos na 1,000 taon. Siya'y binilid sa kalaliman at sinaran. Tinatakang ito sa ibabaw niya upang wag magdaya sa mga bansa. Ang layunin pala para wag magdaya hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, kinakailangan siya pawalang kaunting panahon. Pastor, ang pinagdidiinan po dito, yung sukat ng panahon, 1,000 taon po ito. Ay, ang paniniwala po ng dispensasyonal, ito ang 1,000 taong paghahari ng ating Panginoon sa Kristo. So, ang pagpapalaya sa demonyo, pagkatapos na ang Panginoon sa Kristo, nakapaghari na 1,000 taon, yung po ang kanilang hindi po after the rapture or the second coming, hindi po. Kundi, ito, sabi dito, ito si Satanas ikukulong para ang Panginoon maghari sa 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, siya'y palalayain. Doon ang digmaan ay pagkatapos ng 1,000 taon na paghari di umano ng Panginoon sa Kristo na ginawa nilang literal. Pastor, yun, ito po. Ay ano po layo ni bakit siya alpasan? Ginapos na 1,000 taon. Oh? Ayan po, sabi sa dragon, ginapos 1,000 taon. Binilid sa kalaliman, sinarat, upang wag magdaya. Ngayon, pagdating po dito sa, pastor, sa 7, at kung magganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang balaguan. Lalabas ang pangdumaya. Oh. Pagka anong sinasabi 1,000 taon, siya kakalagan o alpasan para magawa niya yung... Kaya nga ako siya ni-restrain doon, kinulong para wag magdaya. Pagkatapos ng 1,000 taon, saka siya makakapagdaya. Anong gagawin niya sa pandaraya? Kanya nga pong dadaya ang mga taong ito upang makipagbaka dito nga po sa mga tao ng Diyos. Yan, no? Satanas ay ginapos. Panong simisimbulan 1,000 taon. Dahilan upang magdaya sa mga bansa. Pagkatapos ng 1,000 taong ito, siya pawawalan o kakalagan ng konting panahon. Ano po layunin? Lalabas upang dumaya sa mga bansa, 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog. Ano po layunin? Upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang ligaya ng buhangin sa dagat. So, sa mga tuwid, pastor, sa ating mga tagapakinig, ang pagbibakang ito, pagkatapos mo na 1,000 taon, na ang paniniwala ng mga dispensationalists, yun po'y millennial kingdom. Millennial kingdom po yung 1,000 taon na yun. Na kung sa si Satanas, ang paniniwala po ng dispensational, pagdating po ni Kristo, ikukulong si Satanas 1,000 taon. At paglabas niya, samantalang si Kristo ay naghahari naman. Na pastor, na lilimitahan nila ng 1,000 taon. Tapos si Satanas, 1,000 taon. Pero hindi po literal yun. At yun po yung ating mapapag-aralan sa susunod. Sapagkat hindi po ito magaang na aklat. Ito po yung kung ano talaga ng isip to, pastor eh. Hindi nyo talaga. Tsaka kung parating pa lang yung kung parating pa lang yung paghahari niya ng 1,000 taon, abay napakatagal pa ho nito. Opo, pastor. So wala na ho tayo dito sa mundo.
Yung nga pinag-aralan natin, Pastor, nakaraan hindi pa nga si kanila naghahari si Kristo. Oo. Samantalang sabi ni Pablo at ng Panginoon, kailangan mo na maghari bago ka makabalik. Oo. Paano mangyayari po yung tinuturo na? Sa lungat po yung tinuturo Oo. na. So, Pastor, tuloy po natin. Ang layunin niya para dumayat magdaos ng digma, Pastor, pagkatapos ng 1,000 taon. Oo. Yan pong nakasulat dito Kaya nga ang ating paksa wag higit sa nakasulat yan po nakasulat. Ngayon, lalabas upang dumaya sa mga bansa sa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka. Ito pong pagbabaka ito, binanggit doon sa Kapitulo 16, talatang 13 hanggang 16, na ang binabanggit po doon ay digmaang Armageddon. Ito po'y katulad. Yun nga, basahin ko natin. Nais ko pong panawa sa inyo, mga kapatid nakikinig, hindi po madaling pag-aaral to. Hindi po madali, pero hindi mo po naman makaanong ating isip na tayo baka, sabi nga ng iba, wala na kayong ginawa kundi mag-Bible, masisira na ulo nyo dyan. Hindi po. Matagal na po kami nagbabasa ng Bible ni Pastor Hindi naman kami nasira. Hindi po papayagan ng Diyos yan. Sapagkat ang Diyos po ang nagsabi sa leksikan nyo ang mga kasulatan. Ngayon, anong layunin? Upang tipunin sa pagbabaka. Pagbabaka na naman to. Na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Sa 7:8 po ito na Apokalipsis 20. Ngayon, ang pandaraya po ito ni Satanas sa mga bansa ay sinabing sa Gog at sa Magog. Ito po yung mga bansa sa sulok, sa 4 na sulok ng mundo na sinabi dito, kinapitan ng salitang sa Gog at sa Magog. Hindi po ito, 4 na sulok po ito. Ayan, nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog. Mga bansa po ito na sa 4 na sulok ng lupa. Yan po sinasabi dito. Ang layunin po, kaya lumabas si Satanas upang sila ay tipunin sa digmaan. Tipunin at digmain ang mga banal. Tingnan, basahin po natin ang hanggang 9. Ulitin po natin, talatang ito. At kung magganap na 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat at nangagsipanik sila sa kalaparan ng lupa at kinugkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila ay nasupok. So, ito pong binasa natin ay katulad ng inilarawan ni Juan sa Apokalipsis 16:13 hanggang 16. Ito po ay pag-uulit lamang. Pakinggan niyo po ito. Inulit lamang dito sa 20 yung binanggit doon sa Apokalipsis. Kapitulo 16, talatang 13 hanggang 16, inulit po lamang dito sa 27 at 9 ng Apokalipsis. Ang tawag po dito ay recapitulation. Pag-uulit ng magkatulad na pangyayari na ipinaliliwanag sa magkakaibang salita. Nadagdagan ng ibang salita. Pero ganun din po yon, yung titipunin upang makipagbaka. Para po lamang. At yung involved po doon sa pagbabaka, yun din po dragon. Yun din po yung bulaang propeta, tsaka yung hayop. Ngayon, Pastor, ano po ba ibig sabihin niya recapitulation? Ano ibig sabihin ng recapitulate? Recapitulate ni Juan. Ito po sa English, Tagalog, Dictionary, ganito po sinabi, to recite or to repeat once again the main point. Ibig sabihin, ito po, inulit lamang ni San Juan yung binanggit niya sa Kapitulo 16, yung digmang Armageddon. Wala siyang binanggit doon na may actual na digma, Pastor. Pero dito po sa Kapitulo 20,
medyo may pahapyaw sa binanggit niya na dito kung ano gagawin eh. Ganito po yan pastor Parang kung nanonood kayo ng ng pelikula, itong bagay na ito nangyari rito. Parang nag-flashback dito sa chapter na 20. 20. Yung nangyari sa chapter 16. Parang nag-flashback lang po yun. Dinagdagan po yan ni isa ng kumbaga sa Ricardo, dinagdagan niya lang ng Ricardo. May dinagdag pa siya. Pero yun din po ang kanyang nais tukuyin. Inilarawan niya, dinagdagan sapagkat lalabasan po niya, 3 ang digmaan darating. 3. At yung baka mabubuhay na naman yung mga diablo yung diablo at saka yung bulang propeta tayo. Ibig sabihin hindi natatalo-talo tong diablo. Sila lang binabanggit-banggit yan. Sila na naman ang magdadaya at hikayatin na naman. Very redundant na po yan, Pastor. Kumbaga sa sequel ng pelikula, Pastor, merong part 1, part 2, part 3, pero sila rin nang naglalaban. Sila din. Yan pong parang labas dito. Kaya po, eto, Pastor, kaya ang digmaang Armageddon at ang Sagog at Magog ay isa, makatulad ng digmaang espiritual na magaganap sa kaunting panahon. Pansin niyo po, kaunti. Hindi po ako babanggit ng weeks o months o years sapagkat kaunting panahon, napakadali naman pong unawain eh. Meron nga dito sa ating lugar, kung tawagan munting mapino. Munti na mapino pa. Talaga pakaliit. Ito po, kaunting panahon lamang. Huwag tayo mag-iisip na matagal to. Kaunting panahon. Nung mangyayari, sabi nga, at ginapos nga ayan, ginapos siya. Basahin po natin ang Apokalipsis 23 uli. Balikan po natin. Kumbaga, hindi na pwede mag-extend doon, Pastor kasi nung pinakawalan si Satanas, bago matapos ang 1,000 taon. Kaya maikling panahon na yun. Kaya nga, madaling panahon na talaga yung Pastor, pag-alpas niya nung sinasabi sa 1,000 taon, na yun ay symbolical din, Pastor. Symbolical. Saka sa mga animo magdadaya na naman siya. Hindi po pagkatapos ng rapture o Great Tribulation, hindi po. Sabi, pagkatapos ng 1,000 taon siya ay kinulong, kaya naman siya ikukulong sa panahon daw ng pagbabalik ni Kristo, ikukulong niya para ang Panginoon makapaghari. Yung pong katuruan ng dispensational. Sapagkat, Pastor, nung ako po ay nasa ilalim ng aming denominasyon, yan ang pagkaunawa ko, yan tinuturo ko. Na pagkatapos ng pagparito ng Panginoon sa Kristo, siya po ay maghari sa 1,000 taon, yun naman si Satanas, ikukulong ng 1,000 taon. Di ba kaya maghari ng Panginoon nang wala si Satanas? Para-aragalaran natin, Pastor, kung kailan siya kinulong. Para sa ikauunawa sapagkat yan po ay malalim na pag-aaral. Kaya nga ang iba, ayaw magbasa ng Revelation Hindi po kaya ng kanilang mga isip na ipaniwanag. Pero Pastor, hindi ibig sabihin tayo nagmamalaki at nagyayabang. Kumbaga, tinatsaga lang ho natin talagang maintindihan to. Para maintindihan. So, yung pong digmaang Armageddon at yung Sagog at Magog, pag-uulit lamang, digmaang magaganap sa konting panahon. At ito po'y tatapusin sa ikalawang pagparito ni Kristo. Yung pong chapter 19, 11-19 na sinasabi natin ito po ang second coming. At ito pong 20, ito po ay pagkatapos ng konting panahon. At ang tatapos po nitong digmaan ito, ayon po sa Kapitulo 20, 9 ay ang Panginoong Kristo. Symbolical din po at paglalarawan na bumaba nga po at sinupok po silang lahat Yun po sinabi. Pagkatapos, ipinakita na po doon kung ano mangyayari sa darating po pagkatapos ng pagparito ng Panginoon Kung ano mangyayari, diyan po sinabi sa Kapitulo 20 hanggang sa dulo, pumasok na po diyan ang ang pagkabuhay na magmuli, Pastor, at ang paghuhukom na andyan na po sa Kapitulo 20, 9 hanggang 15, 9 hanggang 15 na po, Pastor, nakalagay po doon kung ating pag-aaralan. Ngayon, pakinggan po natin, ito, nakalagay po dito sa 19, 11, 19, ito po ang second coming. No? Ito ay katulad din nung sa 16 at 20, iisa po lang. Patutunayan po natin mamaya sa pamagitan ng isang lingkod ng Diyos na
binigyan din ng karapatan ng Panginoon upang ipaliwanag to. Ito pa si Dr. William Hendrickson din to. Dr. Budi sa Biblia to. Pero bago natin basahin yan, ganito po ang sinabi sa Ikalawang Tesalonica po to. Basahin po natin sa pagdating ng Panginoon. Ito po. Ang Panginoon po ang tatapos nito eh. Basahin po natin. Yung po mga symbolical po yun. Pero dito po sa Ikalawang Tesalonica, ito po sinabi ni Pablo. Tingnan nyo. At kayong mga pinigati, Ikalawang Tesalonica 7 hanggang 10, bigyan namin ng kapahingan sa pagpapakahayag at the revelation ng Panginoong Hesus mula sa langit, kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahang walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan, pagkaparirito siya upang luwalhati sa kanyang mga banal at upang siya maging kahanga-hanga sa lahat na nagsisampalataya sa araw na yon, sapagkat aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan. So, sa pagparito muli ng Panginoon, siya na po ang magbibigay ng kawakasan dyan. At nabasa natin doon sa Kapitulo 20, sa talatang 11 hanggang 15 na po, nakialam na ang Panginoon dyan Pastor. Sapagkat bumabaya nga po sa langit, sinupok sila Hindi ko malang kung paano gagawin dyan. Yun po sinabi. Sinupok sila. Ibig sabihin, naubos po sila. Nasupok po sila. Tapos pumasok na po yung nakita ko niya yung yung luklukang maputi, ganon. Lahat na maliit at malalaki nandoon. Judgment na ho Judgment. At yung mga bubuhayin yung mga patay upang kung saan sila dadalhin. Yun po nakalagay doon sa huling bahagi ng Apokalipsis. Ngayon, pakinggan po natin ang isa pong author din na isang aklat na ang pangalan po niya ay Wayne Jackson. Wayne Jackson, hindi pala si Wayne Jackson. Sorry, nagkamali po. Nalito po ako. Ito po ay walang iba si William Hendrickson. Pakinggan po natin ang kanyang aklat na may pamagat na More Than Conqueror. More Than Conqueror po, no? An Interpretation of the Book of Revelation. Yan po ang kanyang aklat. Page 195. Ayan po ang aklat. Nakita mo sa screen. Ang simulat po niyan, si William Hendrickson. Siya po din doktor sa Biblia yan. Hindi po basta mga tao yan. Kinikilala po yan. Kilala din po yan sa Amerika at sa ibang panig ng mundo. At, Pastor, nababasa niyo ba? Hindi? Opo, ayun po. Basahin ko, Pastor. Ito. Doon po, ayun Sige. In other words, we have here in Revelations 20, 7 to 10, a description of the same battle, not war. Which was described in Revelation 16, verse 12 and the following. And in Revelation 19, verse 19, in all three cases, we read in the original, the battle. Thus, 16, chapter 16 and verse 14, to gather them together for the battle of the great day of God, the Almighty. Again, Revelation 19 verse 19, gathered together to make the battle against Him. Similarly, here in the chapter 20 verse 8, to gather them together to the battle. In other words, these are not three different battles. We have here one and the same battle. It is the battle of Armageddon. In all three cases, it is the final attack of anti-Christian forces upon the church. The new thing which Revelation 20 reveals is what happened to Satan as a result of this battle. Yon, ang resulta po, pagkatapos po maganap po yan, si Satanas po ibubulid na sa dagat-dagatang apoy Yan po nakalagay dyan sa Revelation 20. So, sa liwanag po, sa liwanag po ng sinabing ito na lingkod ng Diyos, ito pong tatlong mga talatang ito na binabanggit na titipunin upang makapagdigma, ay isang digmaan po lang to.
Hindi po tatlo to, sapagkat yung mga panalitang ginamit po, ay yun din. Inulit, recapitulate po lamang ni Juan. At saka yung po mga involved na kasali dyan sa pakikipagbakang yan, ay yung pong dragon, yung pong bulaang propeta, at yung hayop, sila din po. Kaya hindi po yan maaaring magkakaiba. Inilarawan niya sa simbolikong pananita at isinalarawan din. At yan po nakasulat. Sinasalarawan at yan po ang ating nabasa. Yan po ay isang digma na atin po napatunayan na hindi po yan pisikal. Na tayo po ay makikipagdigma sa mga tao at makikipagpatayan. Wala po ganun. Hindi po ganun yan, Pastor. So doon sa binasa ho natin, pagbabalik ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito anghel pala yung kasama niya. Mga anghel ang kasama niya eh. Ngayon, pero yung Pastor, hindi din sinabi diyang hindi natin malaman sapagkat hindi naman talaga niliwanag ng ano ba ang gagamitin nilang weapon diyan, Pastor? Oo. Sinabi, basta mga apoy ang sinasabi. Alam niyo naman, Pastor, pag sinabing mga apoy, yan po Tsaka, judgment eh. At saka, Pastor, ano naman ho no bearing naman ho yan Kasi, anong laban ni Satanas? Anong laban ng Antikristong yun? O anong laban nila sa Panginoon? Oh. Ngayon, Pastor, ang sinasabi po nila na para daw makapaghari ang Panginoon, yung kalanturan, kasalusalungat po Oh. Sabi nga ng Panginoon, hindi dito ang kaharian ko. Paano nga siya makikipagdigma? Hindi maaaring ang Panginoon sa Kristo makapagdigma na para bang sana piniliwanag dito ni Juan ay nagbago ang isip ng Panginoon Kasi makikipagdigma na. Wala mo sinabing yun. Hindi nga doon siya, kung dito daw ang kaharian niya, ang kanyang mga alipin, makikipagdigma. Kung dito ako. So, kung meron man yung digmang binanggit na kasama niya mga anghel at pagigantihan niya yung hindi nagsikilala sa Diyos, Pastor, at hindi tumalima sa Ebanghelyo, hindi po yung digma ang physical. Yan ang aking pagkaunawa dyan, Pastor. Hindi digma sapagkat at hindi ang layunin para siya makapaghari ng 1,000 taon. Yan po ang aking lamang masasabi. Ngayon, Pastor, eto pa, para sa kaliliwanag ng ating mga kapatid na nakipag-aralan na. Tandaan nyo po ang ating pinag-aralan noong nakaraan, Pastor. Kaya tandaan nila, hindi yung, ang isipin nyo, yung ating pinag-aaralan. Hello, mga kapatid, tandaan nyo, baka naman pagkakatapos ng ating pag-aaral, kalimot na kayo. Maya, makaririnig naman kami sa inyo niya na, malapit na bumalik ang Panginoon. Malapit na mag-rapture, malapit na paghuhukom. Kaya po namin tinuturo to para kayo lumaya. Ang malaking pagkakamali sapagkat sinabi ng Biblia, malalaman nyo ang katotohanan. Yung nakasulat talaga sa Biblia. At ang katotohanan. Katotohanan iyan na inyo nadidinig sa amin na nakasulat ay makapagpalaya sa inyo. Para wag na po kayo maging alipin ng ganyang maling katuruan. Nabihag po kayo niyan bago patuloy kayo nagiging kasangkapan ng kamalian. Ngayon, tingnan niyo po mga kapatid, balikan po natin ang nakaraan natin pag-aaral. Kung ang digmaang ito ay sasakot para ni Satanas, matapos ang 1,000 taong paghahari ni Kristo, ayon sa dispensation list, ay sasalungatin nito ang katuruan ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15:22 hanggang 26 na ang Panginoon ay naghahari na noong pang-unang siglo. Naghahari na po siya noon. At kailangan siya maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan ang lahat niyang kaaway. So, sa mga tuwid, sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, na katulad ng ating natalakay kanina lamang, na saan tatapos ang digmaang ito, ito yung maaring ito ang posibilidad ng katuparan, Pastor. Oo. Kailangan maghari hanggang mailagay niya sa kanyang mga talampakan ang lahat niyang kaaway. Yan ang paglalagay niya na lahat ng kapamalat kapangyarihan mapaisa ilalim niya kanyang talampakan. Pagkatapos, babalik na po siya, yung pagbabalik niya, at ang huli niyang kaaway, Pastor, ay ang kamatayan.
nalilipol kamatayan. Sapagkat yan po ang yan po ang problema ng tao, pastor eh. Yung namamatay ang tao, hindi nabubuhay. Kaya pagka binuhay na, wala nang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya sapagkat kung babasahin natin yung Kapitulo 15, mula 55 hanggang 58, sabi daw, nasa kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Di ba, pastor? Oo. Sa mga tuwid, sa pagbabalik ng Panginoon, tagumpay na. Wala na po tayong kaaway pa. Basahin po natin yung bandang dulo. Pastor, may panahon pa naman siguro tayo. Meron pa po. Ito, pastor, basahin natin yung dulo ng unang Korinto, Kapitulo 15. Di pagkatapos nga nito, ng uling kaaway kamatayan. Ito po sabi dito sa 52, pastor. Ito. Sa isang sandali, kayo Ako na na po pumasa, babasa, Pastor. Oh. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, sa walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Yan po ang tinatawag, pastor, na bago magdumagit mabubuhay muna Oo. Yan nga ang second coming. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Verse 55, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Sa mga tuwid, pastor, pag dumating ng Panginoon, wala na sa kaaway. Ang kahuli-hulihan niyang kaaway ay ang kamatayan. Ngayon, kung ang digmaang ito pagkatapos ng millennium, hindi na mabubuhay itong mga patay. Sapagkat kailangan lang si Kristo mag-ari muna bago siya makabalik, pastor. Oo. Yan po ang tinuturo ng Bible na yan ang maliwanag na nakasulat. Pero yung tinuro ng dispensation nagkasalu-salungat na po, pastor. Ngayon, sa pagparito ng Panginoon, kahuli-hulihan niyang kaaway, nalilipuli, kamatayan. Pagkatapos niya, mapagtagumpayan niya ito, pastor, mapasailalim ng paa niya itong sinasabi dito mga digma, pastor, sa Apokalipsis 16, Apokalipsis 19, Apokalipsis 20. Pagkatapos niyan, ang mga patay naman bubuhayin niya. Pastor, bubuhayin niya ang mga patay. Harap na sa hukuman. Sa hukuman, pastor. Paghatol na po yan, pasama na dyan yung si Diablo. Nakalagay po yan sa Apokalipsis Kapitulo 20, sa talatang 11 hanggang 15 na po, pastor. Binanggit na doon, kaya nga sabi ni William Hendrickson, tanging doon lang sa parting iyon makita kung anong magiging kalalagayan na ng Diablo. Kasi, para sa inyong kalaman, mga kapatid, na nagsisipikanig, ang iba po sa atin, bakit daw ayaw pang patayin ng Diyos? Sa Satanas, di ba? Sir? Opo. Sabi na, ba't marunong pa po tayo sa Diyos? Siya po ang nakakaalam. Ito nga po, sa bandang huli, yung Diablo po ay bubulid na sa dagat-dagatang apoy. There is time for everything. May panahon po ang Diyos para dyan. At dito po, nakalagay sa Apocalypse 20, sa bandang huli, bubulid na siya. Doon sa dagat-dagatang apoy, na kinakaroon din ng hayop at ng bula ang propeta. Yung po nakasulat, pastor, sa ating talata. Sa mga tuwid, kinumpleto na po ni Juan doon ang mangyayari. Doon sa Kapitulo 20. Pastor, doon sa Apokalipsis, Kapitulo 16, na teksto ng ating pinag-aaralang Armageddon, at doon sa 19, hindi pa doon ang totality ng pangyayari. Pagdating mo sa Apokalipsis 20, binanggit ho ang bilang nung makikipagdigma, pastor Di ba? Binanggit ang bilang, katulad daw ng buhangin sa dagat sa dami Ano naman ginawa ng Panginoon?
Doon ay ginawa niya, nagpababa na ng apoy, sinupok na sila. Oh. Ganun po, sinabing paraan, sinupok sila at pagkatapos binanggit na nga ho yung ang paghatol. Binanggit na yung paghatol sa ating pong basahin uli yung pastor. Sa verse 10 po, Pastor, ang sabi dito sa chapter 20, verse 10, Oh. at ang diablo na dumaya sa kanila Oh. ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at tasupri. Oh, yun na. At Pagkatapos, nakinaroroonan din naman ng hayop Oh. at ng bulaang propeta. Oh. At sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. oh, pagkatapos nakita ko isang malaking Oh. luklukong maputi. Oh, judgment na ho, pastor. Judgment na po eh. Pagkatapos ito, judgment. Nauna pala itong diablo, At ano? saka yung bulang Oo, propeta at kasama hayop. ni Satanas. Oo. Sila mo na mauna dahil Opo. sila ang promotor Inuna lang sila. Pagkatapos, haharap tayo ngayon ng, ngayon, sa yung hukuman. yung tinatawag na general judgment, pastor, doon Opo. yung sa 528 na madidinig ng lahat ng patay, ang Oo. tinig ng mga nasa libingan, Oo. at yung gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na magmuli sa buhay, at yung gumawa ng masama sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Yan po ang sinasabi. Oo. Ngayon, bakit hindi niya binanggit doon? Ganon, bakit dito? Ang banal na kasulatan po, hindi po detailed ang pagkasulat, mga kapatid. Pagka ang Biblia po sinulat ng detail, baka ang Bible natin ay malaki pa sa bahay natin. Ang magiging Bible, pagkalakalaki. Hindi ba? Bagamat ang sinabi ho doon sa Juan, pastor, sa Juan, exaggerated lang. Hindi naman sinabing hindi magkakasi ang aklat Sapagkat sabi doon, pastor, bagamat sinabi yon, may ibig sabihin yun na kung susulating isa-isa, yung mga ginawa na Jesus, hindi daw magkakasi ang aklat. Nasusulatin sa buong sanlibutan. Exaggeration lang yun. Pero ang totoo, ibig sabihin, kung detail ng pagkasulat sa bawat kapitulo sa pangyari, susulat lahat, baka hindi na tayo matapos sa kababasa, pastor. Pero ipinag-uugnay-ugnay. Ayan nga, pastor. So, pagkatapos na mauna yung si Diablo, si Satanas at yung kanyang mga kasabwat na yan, yung bulang propeta at yung hayop, pastor, ayun. Pinakita na dyan yung ayan. Ang malaking luklukang maputi na, pastor. Ito na. Sa talatang 12, sabi ko dyan, at nakita ko ang mga patay, sabi ni Juan, malaki at maliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Then verse 13, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Yun, pastor, yun na po ang finality. Ayan kaya kayong gusto nyo, bakit hindi pa pinatay ng Diyos si Satanas? Parang wag na makapag ayan mangyayari po. Wag mo natin pangunahan ng Diyos. Ayan nakasulat, mangyayari din po yan. Ayan po, nakalagay. Sa bandang huli. Yan po mangyayari. Tsaka useless yung patayin na Pastor, useless ng patayin na Kasi, pagkatapos nun ibubulid din naman sa bubuhayin din naman at ibubulid sa impyerno. Ngayon, pastor, eto balikan natin. Kasi kung ang huling kaaway mapupuksa sa second coming, paano pa magkakaroon ng ibang kaaway? Nalilitaw. Pagkatapos ng huling kaaway mawasak o malipol. Kung ang Armageddon at ang Gog at Magog at saka yung Revelation 19 magaganap pagkatapos ng di umani millennium. Kung ganon, pastor, ang kamatayan na binabanggit ni Apostol Pablo, hindi siyang huling kaaway. Sa mga itong ulitin namin sa inyong nakisipag-aralan, ito pong talata patungkol sa Armageddon, Kapitulo 16, yung pong Kapitulo 19 at Kapitulo 20 na ating tinalakay, magaganap po bago po dumating ang Panginoon sa Kristo. Hindi po sa pagbabalik na pagkatapos ng 1,000 taon, hindi po. Ito po ay magaganap sa maikling panahon bago po dumating ang Panginoon sa Kristo na ang magiging huli niya hong kaaway ay ang kamatayan dahil bubuhayin niya po
Nakatapos po matapos itong mga di umano'y digma na ito, na hindi po naman to literal, ay pagdating ng Panginoon, bubuhayin nyo ang mga patay. Bubuhayin nyo at yun ang uling kaaway. Ngayon, kung ito po naman tinuturo ng ulitin po namin ng mga dispensationalists, yung pong digmaan na yan na gagawin ni Satanas sa pandaraya after ng 1,000 taong paghari ni Kristo, ay mali po sinabi ni Pablo na ang ikalawang kamatayan, ang huling kaaway magaganap sa second coming. Pastor, Oo. sa second coming po magaganap eh. Ngayon, si Pablo ba ay nagkamali? Hindi po siya nagkakamali. Totoo ang kanya sinabi. Ang nagkamali po, yung pong panukat ng mga dispensational, Pastor. Yung paglalagay nila kung saan panahon. Ngayon, Pastor, para lalo pang maunawa niyan, ito po, Pastor, bakit nagkaroon ng salungatan? Nagkamali ba si Apostol Pablo na sinabi niya ang huling kaaway, kamatayan? Sa second coming magaganap yun. So mga tuwid, ito pong tatlong banggit ng digma dito na isa lamang, magaganap po yan sa iklim panahon. Oo. Bago po sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo din po ang pupuksa dito eh. Pero ang sabi ni Pablo sa Korinto, ang huling kaaway po, hindi ang mga ito, Pastor, kundi ang kamatayan. Pagkatapos po niyan, magkakaroon ng resurrection na, Pastor. Oo. Wala nang kaaway. Ang huli niyang kaaway, kamatayan. Ngayon, kung ito po naman, sinasabi ng mga dispensationalists ay katulad ng tinuturo nila, salungat po ito sa tinuturo ni Pablo na sa second coming, magaganap po ang digmang ito bago mag second coming. Tapos sa second coming niya, ang huli niya ng kaaway ay ang kamatayan. Ngayon, tanong po, Pastor, para tayo matapos. At hindi naman ito makukukagat sa ilang bagay na pag-aaral. Sapagkat tayo din naman po, hindi naman kagad natin na kuha kagad ang ganitong tamang kaparaanan ng pagpapaliwanag. Talagang sinaliksik natin, pinag-aralan. Ngayon, bakit po nagkaroon ng salungatan? Ito po, Pastor. Oo. Paglilingkod din natin sa kanila sa darating na pag-aaral. Ang tinatawag ng mga dispensationalists na millennial reign na binabanggit sa Apocalypse 20, hindi po chronological na panibagong pangyayari pagkatapos ng second coming. Kasi, Pastor, yung pong Apocalypse 19, yung ayon sa kanila, yun ang second coming. Oo. Pagkatapos ng Kapitulo 19, ang sumunod po yung 20, yun daw po millennial kingdom. reign. Yun po, doon po sila nagkamali, Pastor, Oo. at ipapaliwanag natin. Ang tinatawag ng mga dispensationalist na millennial reign, sa libon taong pag-aari, na binabanggit sa Apocalypse 20, hindi po chronological o susunod na pangyayari, na panibagong pangyayari, pagkatapos ng second coming. Manapay isa pa ring recapitulation o pag-uulit ni Juan. Pagdating po ng Apocalypse 20, inulit niya uli ang pangyayari sa sa anong panahon? Yung unang pagparito ni Kristo hanggang sa ikalawang pagparito, diretso na sa kawalang hanggan. Yan po ang nilalaman ng aklat niya ng Apocalypse. Hindi po yan tuloy-tuloy na chronological sunod-sunod, hindi po. Bakit po? Ito pa, sapagkat ang Apocalypse po at amin pong babagi sa inyo sa susunod, nalabi ng Panginoon. Ito po'y nababagi sa 6 na seksyon. 6 na bahagi po yung Apocalypse. Na ang tinatalakay po doon sa unang seksyon, ay dinagdagan lang, inulit-ulit sa pangalawang seksyon, at yung ikalawang seksyon, inulit na naman. Ganun po. Hindi po yan magkakasunod na event na magkakaibang events. Hindi po. Kaya pagkatapos po ng second coming, inulit na naman sa pasimula. Anong pasimula po sinasabi niyang Pastor? Patutunayan po namin sa inyo na si Satanas ay kinulong ng per century. Pastor, Oo. kinulong po siya ng per century, hindi po nung after the second coming. Yan po ang isipin niyo mabuti. At amin po ibabagi sa inyo yung at siya kinulong. Sino nagkulong sa kanya? Yung po 1,000 taon, nasukat doon. Kung tawagin po yan Maaari pong itanong nila dyan, Pastor, na kung nakakulong siya, yun bakit po, nakakagawa ng ano? Sasagutin Bakit din naman masama po yan pa rin ang nangyayari sa mundo? Sabi nga ni Pastor Professor Marcelo, Pastor, may tugon Oo. ang Diyos. May tugon ang Diyos dyan. Naisip nyo nga yung tanong, Diyos pag mawawala Bago ng nyo sagot. pa naisip,
Naisip na ng Diyos yan. Naisip na ng Diyos yan. Kaya nga po, maglalakas loob ba naman po kaming magbahagi sa inyo kung hindi namin po kaya paliwanag sapagkat narito nga po kami, paliwanag namin. Yung Kapitulo 20, talatang 1 hanggang 3 na si Satanas ay ilagay sa kaliliman, yun po simbolikal. Ano po ang panahon yan? Yan ay po yung unang pagparito pa ng Panginoon sa Kristo. Yan po yung namin paglilingkod sa inyo. Oo. Huwag po ay magkamali. Kasi, ang huling kaaway ho ni Kristo, sabi ni Pablo, kamatayan eh. Hindi po yung itong binanggit natin na digma na iisa lamang. Hindi po yun, Pastor. Yun ay maikling panahon lamang Oo. na mangyayari bago dumating ang Panginoon at pagkatapos niyang mapailalim lahat yan, na kanyang mga kaaway na yan, Pastor, bubuhayin niyang patay, yun ang kahuli-hulihan niya. Bubuhayin yung mga namatay na Kristiyano, patungo sa buhay yung matuwid, Pastor. At yun naman masasama, kung saan man sila nanggaling, saan man sila nangamatay, ay sila bubuhayin para sa paghatol. Oo. Pastor, para sa paghatol. Yan po na So, tuloy po. Recapitulation po lamang o pag-uulit ng pangyayari sa unang pagparito ni Kristo, yung Revelation 20, hanggang sa ikalawang pagparito niya, na kung saan tatapusin nga yung digma doon sa mga binabanggit na digma. Diretso na po sa walang hanggan. Diretso na po yung sinasabi sa unang Korinto Kapitulo 15, talatang 27 hanggang 28, Pastor. Isusuko ng Panginoon sa Kristo ang kanyang kaharian sa Diyos upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat na. Pasok na po sa eternity, Pastor. Yan po ang nakasulat. Diyos na at si Kristo maghahari magpakailan elanman. Unang Korinto 15:28, Diyos na lahat. At dito sa 11:15, Pastor, maghahari na si Kristo at Ama magpakailan-kailanman. Sila na po maghahari. Yan po ang maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan sa biyaya ng Diyos. Amin pong naibahagi sa inyo. Kung meron pa po kayong di lubos na unawa, pwede naman yung itanong sa amin, Pastor. Hindi po namin naunawaan yung bahaging yun. Papaniwanag po namin sa inyo. Oo. Hindi po ganun kadali. Tayo po, ilang taon na po nating sinasaliksik at pinag-aaralan. Hindi po kami basta nagbabahagi sa inyo nang aming binabahagi sa inyo para kayo iligaw at kayo po ay muli na naman dayain. Hindi po. Tingnan nyo po. Yung pong Apokalipsis 16, 13-16, yung Apokalipsis 19, 11-19, at saka Apokalipsis 20, mula sa 7 hanggang 15, yung po iisa lamang pangyayari. Yung pong sa Apokalipsis 20, dumiretso na po yon sa bandang huli ng kaganapan pa pagkatapos ng pagparito ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin, kinuha na ni Juan doon, kinumpleto niya na ang senaryo, Pastor. Doon sa 20, kinumpleto niya na doon doon sa Kapitulo 19, basta lang kayo kakainin yung mga laman ng mga kabayo. Mga symbolical nga, Pastor. Laman ng pati mga kabayo kakainin daw nag-aanyaya doon sa handaan ng pagkakainin yung mga kung apipisikali natin mga mamatay, Pastor, doon sa digma ngayon. Pero doon sa 20, yung apoy bumaba, sinupok sila lahat yung pagkadami-dami na gaya ng buhangin sa dagat, sa dami. Pero symbolical din yung, Pastor ibig sabihin, pagka sinabing gaya ng buhangin sa dagat, hindi mabilang. Ganun karami yun. Pagkadami-dami, pero pag sinabi nyo gaya ng buhangin, pagkadami-dami na. Kaya yan ay puro symbolical at figurative. Pero ibig sabihin, yan ay isang digmaan sapagkat ang namumuno dyan, yung diablo, yung bulang propeta at yung hayop, sila pa din. Huwag naman sabihin na pagkatapos matalo sila dito, sa susunod na naman naando na naman sila at manghihikayat na naman. Pastor, isa message titipunin nila para makipagdigma sa mga Christians Kumbaga kasi yung verse at chapter na yan na tinalakay natin ngayong araw na to, Pastor. Kung titignan natin ng Revelation, ang Revelation kasi ay isinulat ni Juan sa kanilang kapanahunan para bigyan po ng pagpapalakas itong mga nasa ilalim ng kapighatian. Pastor. Nasa kapighatian sila. Ngayon, dahil dyan, parang ipinapakita niya ngayon, kahit na ito mangyari, kahit na pa si Satanas ang dumigma sa atin,
kahuli-hulihan yan Oo. ang kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya nga po pastor dito Kaya nga po ang pamanggat nitong aklat ni William Hendrickson More Than Conqueror. Oo. Bakit? Sa bandang huli tayo din Tayo po pa rin ang magtatagumpay. tayo rin ang Ang tagumpay. mga Christian pa din magtatagumpay, hindi tayo matatalo. Yan ang ibig sabihin ng Book of Revelation. Pinasulat yan ng Panginoon kay Juan para ipakita sa mga Christian na dumadanas ng mga pakahirapan noong panahon yon, na kahit kayo yan ay dadanasin nyo ngayon, pero sa bandang huli, Panalo pa rin. tanalo pa rin kayo. Parang ganun ang ibig sabihin ng Kumbaga sa Panginoon yan. basketball, tapos na laban. Ito, More Than Conqueror. So, an interpretation of the Book of Revelation. Ito yung mga doktor din sa Biblia. Oo. Pero hindi po to dispensational. Ito po ay mga amillennial na mga author. Ito po. Amillennial to. Ito isang pastor ng Baptist, pero amillennial po siya. Amillennial preterist si John L. John Bray. L. Bray. So, pastor, yung ulam mga ating mga kapatid dyan po, meron pong Armageddon, pero hindi po yan, Huwag niyong ikatakot. huwag niyo ikatakot, hindi po yan digmang tayo makikipagpatayan at baka tayo madali dyan, hindi po. Symbolical lang yun na parang pinakita. Tapos na yung laban. Talo na si Satanas. Kaya pagkatapos nga ho doon sa binasa natin ibinulid na sila sa dagat-dagatang apoy. Pagkatalo na yan, Panginoon babalik na, tayo kakaunin niya na dahil bubuhos niya na po ang galit sa mundong ito Hindi tayo patatakasin sa tribulation, kundi para wag tayong dumanas ng puot at galit niya. Oo. Alisin niya tayo doon. Yan ay simultaneously mangyayari, pastor Oo. Kung ating pag-aaral ng Biblia, sapagkat ang Biblia po ay nasulat, hindi po detailed. Hindi po detalyado ang pagkasulat. Kung detalyado, Kung minsan nasa kabanatang 19 ka, pero ang bahagi nung binabasa mo sa kabanatang 19 nasa kabanatang 7, kabanatang 8. Pastor, sabi na, bakit daw tayo bumabasa padampot-dampot? Hindi naman pwede natin basahin. Halimbawa, yung sino ba yung Diablo? Basahin mo sa Genesis, pastor. Walang binabanggit. Pagdating mo sa Apocalypse, doon na binanggit kung sino yung Diablo. Tapos tinawag siyang matandang ahas. Sino yung ahas na dumaya kay Ebe? Nasaan ang paliwanag? Naandun, sa dulo. From Genesis to Revelation. Sunod-sunod ang pagbasa, hindi na po natin maanawa kung sino yung Diablo na yun. Ba yung ahas na dumaya? Sa ano pinaliwanag sa Apocalypse Kapitulo 12? Kaya mali po yung sinasabi nila na kung babasa kayong Biblia, sunod-sunod mula Genesis. Hindi po ganun. May pagkakaugnay-ugnay po kasi ang mga... Miski sa dictionary, pastor Oo. Kung ang iyong hinahanap ay pude, hindi mo maaaring hanapin sa letter E. Pupunta ka sa letter E, nandun ang salitang food. Ganun din sa Bible. Meron pong mga aklat na nagpapaliwanag kung ano yung kung sino binabanggit to nasa ibang aklat. Di pwedeng babasa ka ng Genesis pagkatas kailan ka pa makakapunta sa Apocalypse. Ngayon ang mga tao pa naman ngayon ay tamad na tamad magbasa. Ayaw ng tao magbabasa ngayon. Kaya nga ho ang sabi ng ibang nagbabasa ng Apocalypse ay nakakalito daw at nakakatakot basahin. Kasi nga ho, hindi mo kasi siya sunod-sunod Kaya pagka binasa mo yung susunod, pag hindi mo natatandaan yung nakaraan, malilito ka na, mawawala ka na. Pastor, sa ating palang pagsisimula, ang Revelation po, ipinasulat ng Panginoon. Ito'y pinakuha niya na symbolical. Sinignified niya ito. Marami dyan yung mga symbolical at saka figurative. Hindi mo pwedeng iliteral na ganyan yan. Sapagkat pag niliteral mo yan, ligaw ka na. Pastor. So, sa ating mga kapatid, mga tigapakinig, kasama sa talakayan tayo, meron pong Armageddon. Nakasulat po yan sa Kapitulo 16, talatang 12 hanggang, binanggit ko na, 13 hanggang 16. Pero, yan po hindi isang physical na digmaan. Yan po ay kahalintulad din doon sa Apocalypse Kapitulo 20 at doon sa Kapitulo 19. Iisa po lang digma yan. Yan po hindi physical na digma. Sapagkat ang mga involved po dyan, pati masasamang espiritu kasama po dyan. Mga pandaraya, mga panliling lang, yung sinasabi nga na mga gawa ng kaaway. Sapagkat sinabi nga ni Juan dito sa Apocalypse 16, sila yung mga espiritu ng demonyo.
na pinakalat upang dayain ng mga tao. Gumagawa sila ng mga miracle. Ngayon, sa atin naman, ganyan po ginagawa ng iba. Sa magitan ng kanilang mga mainam na panalita at mainam na talumpati. Pastor, Oo. dinadaya nila yung puso ng mga walang malay. Oh. Kaya po, Pastor, mga sa ating mga tagapakinig at kasama sa lakayan, meron po. Pero hindi po yung physical na digmaan na dapat nating katakutan. Sapagkat tayo naman, kung sakaling naman nagagawin ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito, para tayo kuhanin at dalhin doon sa lugar na kung saan hindi po tayo nakatalaga sa kanyang galit. Huwag kayong matakot. Huwag po natin katakutan ang mga gawa ng dyablo. Katulad ng sinabi sa inyo, kaya nating sawayin ang demonyo. Nakapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yan po lang ang masasabi namin sa inyo. Praise the Lord. At tunay nga po na kung meron pa po tayong mga katanungan patungkol sa mga bagay sa banal na kasulatan, ay pwede po nating i-comment or ipadala sa pamamagitan po ng inyong comment sa ating pong page. At nang sa ganun po ay mabigyan po namin ng panahon para mapag-aralan pagkatapos ay ibabahagi po namin sa inyo. Opo. At sa susunod na ay meron po tayong muling pag-aaralan, yung tinalakay ni Pastor kanina, ay itutuloy natin na konektado diyan sa pinag-aralan ho natin yan eh. Bakit po hindi chronological yung 20 sa second coming? Oo. Ayan, tanong Ayan, po, pwede may din propeta. natin. Sasama na lang po natin yan. Yan. Sasama na lang po natin sa magiging paksa natin sapagkat yan ay maikli lang po paliwanag yan eh. Opo. Baka naman sabihin niya, tapos na kagad. Okay, so yon yung kung meron pa po ba yung propeta ngayong panahong ito. Idadagdag po natin yan. Isasama po natin sa ating paksa sa susunod na sa susunod nating talakayan. So maraming salamat po doon sa nagtanong at saan nyo po na maisasama po namin sa talakayan natin sa susunod na Miyerkules dahil kakaunti na po ang ating oras. Kaya po maraming salamat po muli sa mga nakiisa sa ating pong talakayan sa hapong ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at patuloy po kayong mag-aral, patuloy po tayong magsaliksik. Ang layo din po niyan para kapag nanamalagi sa atin ang mga natututunan natin, yan po kasi yung ipanlalaban natin kapag may mga bulaang propeta, may mga bulaang mga mangangaral, meron ho tayong sandata, meron tayong armas na ipangungontra sa kanila. Kasi kung wala po tayong alam, matadaya lang ho tayo. Pero ngayong nagkakaroon tayo ng kaalaman sa mga bagay na yan, malayo po na tayo po ay madaya pa kasi meron po tayong salita ng Diyos na pinanghahawakan. Kaya po pagpalain po tayong lahat at tayo po'y manalangin sandali at magpasalamat sa Diyos. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang makapagpatuloy kami sa pagtatalakayan bilang aming pag-aaral. Dalangin ko, Panginoon, na lahat ng mga bagay na nais mong ipalinaw sa pag-aaral na ito, sa mga talakayang ito, ay gawin mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga lingkod at sa pamamagitan po ng iyong mga salita ay may paliwanag ang mga bagay na hindi naintindihan ng mga taong may katanungan. At kung meron mga lumilitaw silang katanungan, Panginoon, ay patuloy naming mabigyan ng katarungan sa pamamagitan po ng iyong salita. Salamat po ng marami, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang iyong mga anak, at mapagpalak at maluwalhati sa amin pong ginagawang ito. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen.